So ito na nga, once again, andito na naman ulit tayo para makisawsaw. Mga pakialamerang chismosa, walang pinalalagpas, lahat na yata gustong sawsawan. So yun na nga guys, bago ako magpatuloy sa ating sasawsawan, gusto ko na munang i-shout out si Mr. Bentiboy kasi isa siyang sakalam. Kung may hahangaan din ako na isang kalingap, isa siya. Isa siya kasi parang tingin ko siya yung nakatuka ngayon sa mga sa mga stressful na nalingap, no? So ilan yan na binabalik-balikan niya na talaga naman buti na lang talaga pasensyoso, mapagmahal, matyaga. So mga katangian ni Mr. Boy na talaga naman hinahangaan ko sa kanya, no? So nang dahil din sa pagtsatsaga niya, dahil sa pagmamahal niya, kahit papaano itong babae na to nagpatuloy sa buhay, no? At na-inspired siya na ituloy ang kanyang buhay. So ito na nga guys, walang iba kundi si Robilyn. Okay? So kanina nung napanood ko yung video, yung about sa sa nag-a-apply na ba siya ng trabaho? 'Di ba? Sa AXA ba 'yun? So sana nga magkaroon na siya ng opportunity na makapagtrabaho kasi sa tingin ko parang kaya naman niya. Parang sa tingin ko kay Robilyn is bumalik na talaga siya sa normal na buhay. So kung makakapagtrabaho man nga siya, malaking tulong sa kanya. Tsaka lalo pa may anak siya. So ang nakakatuwa kay Robilyn kasi tinutulungan niya yung sarili niya na talagang mabago dahil nga sa anak niya. So isa yun sa nagbibigay sa kanya ng lakas. Tsaka may pamilya siya na talagang nagpaparamdam ng pagmamahal at saka parang hindi siya sinusukuan, alagaan, lalo na yung sino ba yung kasama niya lagi, di ba? So napaka-importante nun na sa mga panahon na yan na kailangan ni Robilyn is may tao talaga na nasa tabi niya na nagbibigay ng lakas, pag-aaruga, pagmamahal. So talagang hindi nga malayo na gagaling siya, syempre ginagamot siya at saka talagang tuloy-tuloy yung pag-inom niya ng gamutan. So yun na nga. So ngayon nakikita natin na parang bumabalik na siya sa normal na buhay. So isa ako sa masayang masaya sa nangyari ngayon sa buhay ni Robilyn na talaga namang nagpapatuloy siya, no? Kasi 'di ba, ang dami nila na natulungan na ganyan ang sitwasyon. So ngayon ang malaking problema si 'di ba, si Casey. Nako grabe. Hinayang ako sa babae na 'yan, no? Ang ganda pa naman sana niya. Alam mo sa totoo lang kung ikukumpara ko sila ni Robilyn, mas napakalala ng sitwasyon ni Robilyn kaysa kay Casey. Kasi si Casey parang lang siya parang depression lang sa kanya. Yung kay Robilyn parang mas mas malalim, parang nabaliw talaga yata siya, 'di ba? Parang ganun ang pagkakaintindi ko. Kasi si Casey parang nung mga time na yun nakakausap si Casey, depressed lang siya, no? Si Robilyn kasi noong napuntahan siya, parang hindi nakakausap ng matino. So, ibig sabihin, mas yung problema ni Robilyn kaysa kay Casey, no? So, yun. Tapos, sino pa ba yung isa? Si Bina. So, si Bina okay na rin, no? So, tignan mo yan. Kasi nga, tinutulungan nila yung mga sarili nila. At saka nga, kahit papaano talaga, kailangan mo din lumaban, no? Kung talagang gusto mo, siguro talagang kailangan mong lumaban sa buhay. So yun na nga guys, so hindi ko makontrol yung sarili ko na hindi magbigay ng reaction kasi isa talaga ako sa pinapanood ko siya noon. So noon nga may isa akong account din na ginagawa ko din talaga to na nag re-reaction ako, nagbibigay ako ng opinion, nakikichismis. Yung parang hindi mo makontrol as viewer, no? Parang hindi ka makontento na parang manood ka lang, no? So nag-decide akong gumawa ng ganito kasi naman makipagbakbakan ka dyan sa mga comments, no?
Yun, so gusto ko din i-express yung ano, yung saya ko as viewer, no? Kasi syempre hindi lang naman tayo nanonood. Kumbaga andoon talaga yung sa namang napapanood natin, minsan andun yung kasayahan natin na parang yung suporta ba, no? Na talagang gusto din talaga natin may mabago sa buhay nila. So yun, masayang masaya talaga ako na sabi ko nga, kung si Casey sana, kagaya ni Robilyn, na tinutulungan ng sarili, hindi malabo na mas gagaling siya. Pero kung tutuusin, di ba gumaling na sana siya. Nag-back to normal na, nakapag-vlog na, pero ewan kung bakit hinayaan niya na naman ulit na bumalik sa ganyan. No? Parang nakakalungkot lang na parang, alam niyo guys, lahat naman tayo may problema eh. Ako nga lagi kong sinasabi, na kung ikukumpara ko siguro sa iba yung problema ko, baka nako, baka wala sa kapiranggot yung problema nila. So, masakit magkaroon ng mga problema lalo pag hindi mo nakakayanan, no? Pero wala nga tayong magagawa kasi nandito tayo sa ganitong sitwasyon, di ba? Ang lagi ko na lang katwiran sa sarili ko, kung magpapatalo ako sa problema, ang swerte niya, no? Ang swerte ng problema. Ba't ako magpapatalo sa kanya? O, di ba? So, kailangan mong lumaban. Kasi hindi natin hayaan na manalo yung problema. Tayo itong tao na kaya natin gumawa ng solusyon, di ba? Yung problema wala yung gagawin kundi pasakitan ka. O bakit ba? Bakit mo ba tatanggapin yan sa sarili mo na pasakitan ka ng problema? O di ba? Sila yung dumating, edi magdusa sila. Joke lang yun. Grabe no? Pero nako, halos sukong-suko na rin sa buhay. Yun. So minsan kailangan din natin i-inspired yung mga sarili natin kasi talaga nga naman mababaliw tayo. So, baka isa tayo sa mapabilang dun sa mga nadidepressed, no? So, yun na nga, guys. So, nung una pa man na nag-aral si Robilyn, di ba nag-aral si Robilyn doon sa kay... Sino ba yung kapatid ni Ate Edna na nag-offer sa kanya ng TESDA ba yun? Parang TESDA, di ba? Nakapagtapos siya doon, no? Nag-training siya doon. So, pero hindi pa naman niya nagagamit. So, malay natin in the future magamit niya yun, di ba? So, hindi yun sayang. Malaking naitulong nung kay Robilyn, di ba? So, magaling. Alam mo si Robilyn matalino. Tapos, okay din na magkatrabaho siya kasi si Robilyn naman is parang responsableng nanay siya. Kahit ganyan siya, responsableng nanay siya, no? So, sa tingin ko, mas lalo matutulungan si Robilyn kung makapasok nga siya ng trabaho kasi parang mas babalik yung confident niya, di ba? So, sana nga talaga magkaroon siya ng ganyang opportunity para at least tuloy-tuloy na talaga yung pagbabago sa sarili niya. Kaya, nakaka-amaze din talaga si Mr. Bentiboy, no? So, di ba, sinasama-sama niya sa pagbablog niya si Robilyn. Kaya noon si Reyna, yun din ang nagustuhan ko sana na sinasama-sama ni Kuya Bal. Kasi malaking tulong kasi yun sa kanila eh, na nakaka-encounter ka ng mga tao, di ba? Yung parang nalilibang ka. Hindi lang sa ganun nalilibang yung sarili mo, no? Kasi ganyan ka na, tapos magmumukmo ka pa, walang mangyayari, no? So, mga ganyan, parang feeling ko nun therapy yun therapy sa pag-iisip, sa lahat na. Parang therapy mo yun eh, na malilibang ka. Pero wala nga tayong magagawa dun sa mga taong nagbibigay ng ibang kahulugan, no? So, hindi natin makokontrol yun. Kasi kanya-kanya tayo pananaw, kanya-kanya tayo paniniwala, kanya-kanya tayo opinion, no? So, yun na nga, guys. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, dahil lagi ko nga pinapanood yung vlog ni Mr. Bentiboy, kasi nga si Mr. Bentiboy, bawat lakad niya kasama si Robilyn, no? Kaya natutuwa ako na natutulungan talaga si Robilyn sa araw-araw na buhay niya kasi nga may mapagmahalan na pamilya, no? Talagang inaakap siya. May isang Bentiboy pa na talaga naman laging nandyan para kay Robilyn. So, grabe din siya mag-care, no? Kaya talagang, alam nyo guys, nakakatuwa talaga itong mga K-boys na to, no? Kasi may mga ano talaga sila, may mga puso. So, alam nyo, sa mga ganyang ginagawa, kapag wala kang puso, hindi mo yan basta-basta magagawa. Kasi, kailangan mo din talaga yan
ibig sabihin mag-i-effort ka, eh, 'no? Pero kung sa mga tinatrabaho mo, ginagawa mo, walang pagmamahal, mahirap. So, dahil nga talagang may mga mababait silang puso at mapagmahal na puso, mapagpasensya, kaya yan, na itutuloy-tuloy nila yung ganitong adhikain sa buhay, no? Kaya, proud na proud din talaga ako kay Mr. Bentiboy. So, suportahan din natin si Mr. Bentiboy sa panunood. No? So, sa panunood, syempre kahit paano may ambag na tayo sa kanila. Sabi ko nga, ako lang talaga, nako, may pera. Nako po. Parang ang sarap din. Hindi naman sa pag-ano. Alam nyo guys, masarap din makatulong. Ginagawa ko din yan noon. Na may isa din akong kalingap noon na inaanuhan na, na kahit pa paano tumutulong ako. Kaso nga lang talaga may mga sitwasyon din tayo na hindi natin kontrolado, no? So, dumating sa nagigipit din tayo hanggang sa yun parang parang hindi ka na makahanap ng ng pagkakataon na maisingit. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ganun talaga ang sitwasyon forever, no? So, tignan natin ulit na syempre alam niyo guys na napakasarap tumulong. Ako hindi naman ako sa pag-ano. Ako siguro ang tipo ng babae na hindi ko talaga iniisip ang magkaroon ng limpak-limpak na pera sa buhay, no? So, yung mapaghandaan lang natin yung future natin, ibig sabihin yung lalo sa pagtanda natin, sapat-sapat na yun. O kung may mga anak tayo, maibigay natin yung mga obligasyon sa mga anak natin, sapat-sapat na yun. So, dyan sa mga nakikita natin na kailangan talaga ng tulong, hindi naman mabigat hindi mabigat ang pag-abot. Kasi hindi naman sa pilitan to at hindi ka naman kailangan bigyan ng presyo, di ba? So, ikaw naman ang magdedesisyon nun. Yung nasa puso mo, huwag tayo mag-abot na hindi naaayon sa puso natin kasi mahirap na. Kung magbibigay tayo, sisiguraduhin natin na talagang yan ay galing sa puso natin para hindi tayo magka-problema, no? So, ito lang masasabi ko guys. Huwag tayo magdamot sa mga taong nakikita talaga natin na kailangan ng tulong. Kasi napakasarap tumulong. Para sa akin, mas gugustuhin ko na ako ang magbigay kaysa ako ang makatanggap. Hindi natin sinasabi na hindi natin gusto ang hindi makatanggap. Pero kung may pagkakataon na ako talaga ang makabigay, mas gugustuhin ko na ako ang makapagbigay. Kung may gusto sa akin magbigay, bakit hindi? Ibang usapan naman yun, di ba? Kisa doon, hindi natin sinasabi na may mga tao na gusto lang tumanggap kasi depende ngayon sa sitwasyon eh. Kaya nga natin tutulungan kasi kailangan ng tulong. Hindi naman ibig sabihin na gusto lang nila tumanggap. Kasi kung ang mga yan mayroon lang din, di naman nila kailangan na humingi ng tulong. At saka dito sa mga tinutulungan, hindi naman sila humihingi, di ba? So, sila yung mga kusang nag-offer ng tulong, nagbibigay ng tulong. So, kaya ano dun. Basta yun nga ang ano ko, masarap tumulong. Kaya, kung may maitutulong, bakit hindi tayo tutulong? Sa ngayon, wala pa tayong maitutulong. Kaya, hanggang sa dito lang muna yung pagtulong natin, sumuporta sa kanilang mga video, di ba? So, yun. Alam nyo guys, ngayon bumabalik pa sa sa isip ko yung buhay ni Robilin na 'di ba yung parang maliit lang yun na tabla na parang doon siya nakatuwad tapos daming basura doon sa baba. Alam mo yung part na yun ang hindi ko nakakalimutan, no? Kasi kaya minsan talagang na-amaze talaga ako sa mga ginagawa ng kalingap mo. So, tignan mo yung mga nagagawa nila na magic sa buhay, no? Sa mga kapwa natin Pilipino na talagang kailangan na kailangan. Imagine niyo yan. Nakakapagpagaling ng mga depressed or sabihin na natin na parang nawawala sa katinoan. Nakakapagpagaling sila, no? Nakakapagpaaral. Nakakapagpabahay. So, ang swerte natin. Ang swerte natin na may mga roon tayo mga ganyan tawag nito kababayan na handa talaga mag-effort, magpagod, tumulong
Kasi 'di ba, sila yung naghahanap, eh, sila yung umaakyat ng kung saan-saan para makatulong. Kaso nga lang ang nagiging problema doon, kasi hindi lahat ng natutulungan is parang feeling natin deserve. Hindi ko naman sinasabi na siyempre kahit naman sino puwedeng tulungan, 'di ba? Pero minsan ang sarap din kasi sa pakiramdam na kapag tumulong ka, yung parang hindi mo naman hinihingi na ibalik sa'yo yung tinulong or sabihin natin pera, tinulungan ka, ibalik sa'yo. Hindi naman yung gano'n ang dapat na kapalit. Yung kahit papaano, hindi yung ma-appreciate lang na sinabi na appreciated. Yung kahit di mo nga yan sabihin, ipakita mo or iparamdam, mas masarap yun, di ba? Mas masarap yun sa pakiramdam na yung tulong mo ang naibabalik is nararamdaman mo na talagang pinahalagahan yung effort mo at yung tulong mo. So, yun ang ibig kong sabihin, di ba? So, kaya isa si Robilin sa na-appreciate ko talaga na lagi ko din talaga pinagpipray na sana nga tuloy-tuloy. Pero parang sa tingin ko, yung gamutan nila is naka-maintain na talaga yun, ano, parang forever. So, ang hirap din, no, pag nahintuan. Kaya minsan talaga, guys, no, ako sabi ko nga eh, kung didibdibin ko ang mga problema ko, nako po, baka mas baliw talaga ako. Mas mababaliw ako kaysa dyan sa mga kinarobilin or sino yung natagpuan na ganun. Siguro ko hindi lang depressed, baka as in talagang maluka-luka ako. Kung didibdibin ko ha, kung didibdibin ko. Pero nga, dahil nga iniisip ko na kapag nandiyan ka na sa sitwasyon, ang hirap po sabihin na natin na pasok ka sa ganyan. Kailangan mo na may gamot. E, paano kung wala kang pambili ng gamot? So, paano ka na lang? Ikaw ang kawawa, di ba? So, yun nga, alam nyo, hindi madali din talaga ang magkaroon ng problema. Kasi, minsan talaga hindi natin nakakayanan kasi hindi natin alam yung mga solusyon kung paano natin i-resolve yung mga problema. Kasi nga, mahirap, masakit sa ulo, as in nakakabaliw. Pero kung lagi nga natin i-apply sa sarili natin na masarap mabuhay, masarap mabuhay na matino ang isip natin, na nai-enjoy natin yung buhay. Kisa naman sa nabubuhay ka, na hindi mo alam kung anong nangyayari sa iyo nangyayari sa iyo habang nabubuhay ka, di ba? Kaya labanan. So sana matuto talaga tayo na lumaban sa mga problema. So sabi nga, di ba, mga ano tayo mga Kristiyano, di ba niyon ang tinuro nakasabihan na hindi naman magbibigay ang Diyos ng problema na hindi natin kaya. Alam niya sa kapasidad natin, kaya natin. Pero minsan nga talaga mahirap din yan i-apply. Oo, wala ngang binibigay ang Diyos na problema na hindi natin kaya. Pero ang hirap-hirap maghanap ng solusyon. 'Di ba? Di mo alam, talagang puputok yung ulo mo. Di mo alam kung saan mo kukunin yung solusyon. Pero minsan di natin namamalaya na nasusolve na yung problema, no? So, yun nga, kapit lang siguro sa Diyos kasi wala eh, kahit nga mag-isip ka na mag-isip, mababaliw ka talaga sa kakaisip kung paano. Basta ako lagi ko na lang sinasabi, Lord, kung ano man yung kaparaanan mo, yun ang masusunod kasi kung di depende tayo sa mga sarili natin, mahirap talaga. Wala tayong kakayanan. So, sabi nga, ang Diyos is mas malaki sa mga pinoproblema natin. So, bakit tayo matatakot? 'Di ba? So, pinagkalooban tayo ng problema para subukin yung mga kakayanan natin. Kaso nakakalungkot talaga doon sa mga hindi nakakayanan yung problema. Kasi minsan naiisip ko nga eh, sabi ko, parang mga mild lang naman yung mga problema nila sa tingin ko. Pero dahil nga hindi tayo pare-parehas ng i-sustain yung mga problema, hindi tayo ganun katapang. Kasi magkakaiba tayo eh. So, kaya ang iba, natatalo. So, kaya nakakaawa, di ba? Kaya tayo na mga nakakayanan natin, hindi tayo dapat nagyayabang at hindi natin dapat sila i-judge or huhusgahan. Kasi, okay, andito tayo nakakatayo pa rin kahit na sa dinami-dami ng problema. So, ipagpasalamat natin yun. Hindi natin dapat
kumbaga ipagpasalamat kasi nakakaya natin. So, kahit paano, nabibigyan ng solusyon ng problema. Kaya ito na mga na umaabot sa punto na talagang hindi na nila na-solve yung problema, nakakaawa, di ba? Masakit. Kasi kung ilulugar mo yung sarili mo sa sitwasyon nila, na ikaw, kinakaawaan ka, na ikaw nabubuhay ka sa mundo ganito, na hindi mo alam kung ano nangyayari sa buhay mo, di ba ang hirap nun. So, kaya, we are blessed. So, dahil blessed tayo, huwag natin husgahan yung mga nakapaikot sa atin na nasa ganyang sitwasyon. Kaya nga sabi ko nga kung ako lang talaga may kakayanan sa ngayon tumulong, masarap tumulong. Hindi tayo magdadamot. Kasi ang itutulong lang naman natin yung kaya natin itulong. Hindi naman natin kailangan tumulong ng sobra-sobra na tayo maapektuhan. Pero kahit kunting bagay yan, kunting halaga, or sa ano paman paraan, masarap tumulong. Masarap tumulong. So, wag na tayo gagaya doon sa may mga tao talaga na, super damot kasi, sa bagay, sila naman yan eh. Hindi naman natin dapat pakialaman yung mga ganyan, mga personal nila na buhay. Lalo kung, siyempre, sino bang ayaw yumaman, di ba? So, masarap din mabuhay na mayaman. Pero, mas masarap mabuhay nang alam mo may natutulungan ka. May naisasalba kang buhay ng tao. Isa naman sa ikaw puro ka masarap. Minsan ang saklap isipin, no? Parang ang sarap-sarap ng buhay mo. Matulog, komportable ka. Samantalang madami tayong nakikita na hindi kumakain. Nagugutom. No? Kaya dyan sa mga binablog na yan, sabi ko nga parang, Diyos ko kung ako lang talaga sa ngayon mayroon, magbibigay ako. Mag-aabot ako. Pero, who knows, di ba? So, bigyan tayo ni Lord ng opportunity na maano natin yung pangarap natin. So, wag na muna natin madaliin kasi sabi nga ang lahat ng bagay is may tamang panahon. So, ito lang muna ang kaya natin, sumuporta sa mga video nila. So, suportahan na muna natin sila sa ganitong paraan. So, malay mo dumating yung pagkakataon or panahon na kahit paano makakontribute tayo na hindi lang sa panunood, makakontribute tayo doon sa mga taong nangangailangan. So, makiisa tayo. Ibig sabihin, makiisa tayo sa ginagawa nila para mas marami pang maabot na mga taong nangangailangan, di ba? Kasi kadami-dami talagang sobrang hirap. So mahirap din tayo, hindi tayo mayaman, pero mas marami ang nangangailangan kaysa sa atin. No, kaya proud ako sa mga nagcha-charity vloggers. At proud din ako sa mga nag-i-sponsors na talagang may mga puso sila magbigay. Kasi guys, alam naman natin lahat yan, hindi ganun kadali hanapin yung pera. Napakahirap. Kasi pagtatrabahoan mo yan ng todo-todo, di ba? Kaya doon sa mga nagsishare, galing sa pawis nila, pinagpagura nila, nakaka-proud yun. Kasi bibihira, kukunti ang talagang may mga puso, no? At lalo na doon sa mga nagbibigay na hindi na kailangan i-mention kung sino sila. Nako, grabe yun. Kasi talagang yung pagtulong nun, sobra. No? Pero, hindi naman natin pwede i-judge yung mga kailangan i-mention. Siyempre, it's normal yun. Huwag natin bigyan ng masamang meaning ang mga bagay na yan. Kasi ang mga bagay na yan, hindi dapat bigyan ng issue or hindi dapat pag-isipan ng kung ano. Wala akong nakikitang mali doon. Kasi masarap din naman, di ba, na malaman ng tao na tumutulong ka. No? Na nasa sayo naman yun. Pero no issue dyan. Yun nga guys. So kanina habang pinanood ko yung di ko alam kung di ko lang natignan kung anong date or kailan yun in-upload ni Mr. Bentuoy. Basta na-amazed ako doon na yun nga umattend siya doon sa parang yata yun, meeting ba yun or seminar. So sana yun na nga talaga makapagbigay ng
way kay Robili na makapagtrabaho, no? Magkaroon siya ng sarili niyang income kasi siguro naboboard na rin siya na walang income na galing talaga sa ano niya sa pinagpaguran kasi syempre mga natatanggap lang naman niya yung mga sponsors, yung mga bigay-bigay, 'di ba? So yung iba pa rin talaga yun na ikaw mismo ang nagtatrabaho. Iba pa rin yun, syempre, iba pa rin yun. So kaya natutuwa ako kung sakaling magkaroon ng ganyan opportunity si Robilin. Ako isa ko sa pinakamasaya. Mm. So sana nga talaga bata pa din naman siya. So sana ngayon pa lang maumpisa na talaga yung totally pagbabago ng buhay niya, no? Na masuportahan niya talaga yung anak niya. Kasi tayo kasing mga nanay na, ang nakakapagkumpleto na lang ng buhay natin is yung mga anak natin, di ba? Minsan, sa atin ang mga matitinong nanay ha, na naisasantabi na natin yung mga pang-personal natin. Kasi, aminin natin, may mga nanay naman talaga na pabayaan. May mga nanay na minsan inuuna yung mga pansariling kailangan, di ba? Alam natin yan. May mga nanay na kaya iwan ang mga anak dahil lang sa lalaki, mag-aasawa. Mas kaya nilang tiisin ang anak. So, hindi tayo ganun. Kaya si Robilin, sa nakikita ko, napaka-responsabling nanay din. So, syempre, hindi na natin talaga alam totally kung bakit siya na depressed, bakit siya parang nawala sa sarili, no? So, personal na ano niya yun. Ang importante ngayon, gumaling siya. Nagpapatuloy siya sa buhay. Kaya yun. So, subaybayan natin lagi yung buhay ni Robilin, tsaka yung mga vlogs, mga videos ni Mr. Bentiboy kasi malaking tulong yun. Kasi ang dami din ni Mr. Bentiboy na tutulungan, no? So, ngayon, di ba may pinapatayo siya na facilities, no? So, ang ganda nun. Kumbaga, mas maraming matutulungan na mga nade-depressed sa buhay, no? Hay nako talaga kung iisipin, no? Dami-dami talagang kawawa. Pero kailangan talaga natin magsikap. At least, yung mga tao na yan, nabibigyan ng pag-asa sa buhay, no? So, ang dami, hindi na natin mabilang kung iisa-isahin natin, ang dami. Ang dami na nila talaga. So, nakakatuwa panoorin na ibig sabihin, marami tayong nakikita na nababago yung buhay. Siyempre, touch tayo sa mga ganyan kasi hindi tayo mga selfish, no? So, sa iba wala lang yan. Pero sa atin na talaga namang may concern, masaya tayo sa mga nangyayari, no? Kaya, isupport natin lahat ng mga nagcha-charity vloggers. Siyempre, sina Kuya Bal, buong Kalingap, sina Rab, at Edna, yung sina Tekram, si Pogong Biyahero, sino pa ba ito na isa na foreigner? Lalagi ko din talaga yung pinapanood. Si, ano ba yan? Kalimutan kong pangalan. So, isa din yan. Sa talaga madami din natutulungan na, ano, diba, na kapwa natin Pilipino. So, nakakatuwa. So, sila yung dapat na palaganapin sa mundo. Sila yung dapat sinusuportahan. Sila yung dapat minamahal. Bigyan natin sila ng lakas, suporta para makapagpatuloy sila. So, imbis na i-bash, iwan ko ba naman dito sa mga bash-bash na yan kung anong klaseng pag-iisip mayroon sila. Or sa tingin ko sinasadya nila yun, no? Sinasadya nila, kasi tayo ng mga normal ang pag-iisip. Alam naman natin mag-analyze, di ba? Sa mga nakikita natin. Napaka-imposible naman nung, ewan ko, baka depressed din yung mga nangbabas kasi kitang-kita mo naman marunong ka na mag-analyze kung ang nakikita mo mali is tama, di ba? Pero ewan ko ba, at yung tama, ginagawa nilang mali. No, magic. Pero hayaan na lang natin sila kung doon sila masaya. So, basta importante, tuloy-tuloy tayo na susuporta sa mga taong alam natin na talagang maayos yung intensyon. May mga taong nababagong buhay.
Nako, blessed na blessed sila pagdating doon sa ano, siguro dumating yung panahon na haharap na sila kay Lord. Ang dami nilang pwede ipagmalaki kay Lord, no? Ang dami naming nagawa nung kami nasa lupa pa. So, yun. At least, ang dami na nilang pwede ipagmalaki. So, kaya tayo mag-umpisa na rin tayo na para may ipagmalaki tayo kay Lord na marami tayong nagawa sa buhay. Diba? Promise, ako sa pakiramdam ko talaga masarap. Masarap tumulong. Masarap tumulong. Huwag natin laging iisipin na yung bulsa lang natin ang mapuno, yung may matulugan tayo na masarap, di ba? So, isipin natin yung mga nangangailangan. Na kahit sa kakunting ano, may maiabot tayo. So, wala tayong maiabot. Instead na i-bash natin yung mga tumutulong, suportahan na lang natin, no? May maiambag tayo. Although hindi naman sa atin yan hinihingi. At saka hindi naman natin kailangan na hingin talaga sa atin. Kung ano, di kaya naman, di magkusa. So, ganun lang yung kasimple. Huwag na yung gulo-gulo sa mga kung ano-ano pang mga nasasabi na gumagawa ng anong tama. Kung ano-ano pang mga sasabihin, no? Ang dami talagang depressed. Siguro itong mga bashers kailangan din talaga magpa-inject. Injikan din, baka mamaya tumino ang mga utak. Kaso parang madami yata sila eh. So baka hindi kayanin ng budget. Walang mag-i-sponsor. Joke lang guys. So yun na nga guys. So sabi ko nga, makikisaw-saw naman ako. So makikichismis. Kasi minsan dahil nga sa sobrang ano natin, yung parang hindi mo makontrol yung emotion mo, di ba? So ang sarap na sarap na nag-share. Kaya kanina habang pinapanood ko si Robelyn, tsaka si Robelyn sa tingin ko mapait, no? Tahimik siya. So, pero minsan nakakaano din, nakakatakot. Kasi, lalo pag tahimik ka, no? Lalo pa nga sa kanila, kailangan talaga may maintenance na. At saka, maintain na talaga dapat yung pag-aaruga sa kanila. Kasi, sabi nga, pag ganyan, parang mabilis bumalik sa sakit na ganyan. So, kaya suportahan natin si Robelyn na magkaroon din ng lakas ng loob na ano. Pero natuwa nga ako doon sa isa pang video, no, na sino ba yung lalaki? Alam nyo guys, yan ang problema sa akin, makakalimutin ako. Yung halimbawa napanood ko pa lang, tapos pag binitawan ko na yan, limot na ako. Ang bilis ko talaga makalimot. Sino ba yung pinapartner kay Robelyn ni Bente Boy? Na lalaki na depressed din. Napaisip tuloy ako kanina. Sabi ko, hindi lang kayo angels ang may love team. Meron na rin si Robelyn love team. Natuwa ako nung napanood ko. Sabi ko, feeling ng mga angels, sila lang yung may love team. Meron din si Robelyn, yun, joke lang guys. So ito na nga, yung suma total nga talaga is, ang sarap i-share. No? Ang sarap ibahagi kung paano tayo masaya, kung paano tayo proud sa nakikita natin, no? Masarap lang talaga sa pakiramdam na minsan pagbabalikan mo. Doon ako natutuwa eh. Sa nakikita ko ngayon, tapos babalikan ko yung nakaraan nila. Tapos magbumuni-muni ako noon. Tapos bigla, sabi ko, minsan kung iisipin mo lang sa sarili mo, no, parang, ito na siya ngayon. Na kung babalikan mo yung nakaraan niya, parang mapapagod ka na. Babalik pa ba siya sa normal? Gagaling pa ba siya, di ba? Yung parang ang hirap-hirap isipin. Pero wala ngang imposible, di ba? Kung tinatrabaho. So, nakita naman natin ngayon ang mga resulta dahil sa pagtatrabaho ng mga kalinga, di ba? So, dahil sa mga kasipagan nila, ayan ang mga resulta, kitang-kita natin, no? Kaya minsan doon ako nalulungkot na ang iba is parang mga manggagamit lang, no? So, ngayon po, pori-porihin ka kasi kailangan ka. Pag dumating na yung panahon na maiba na naman silang step na wala, nasira ka na.
So, nakakalungkot yun. So, doon ako nalulungkot na sabi ko, bakit, halimbawa, gusto mo na nga umalis, let's say sa Kalinga, umalis ka na lang. Kasi masakit yun na, noong mga panahon na yun na nandyan ka, sinasabi mo, pinapatunayan mo, na nakakatulong sila. Tapos biglang nagbago yung ihip ng hangin, bigla mong dinila yung mga sinabi mo, no? So, pero but anyway, kukunti lang naman sila. So, ang importante doon, marami pa rin tayo na sumusuporta. Mas madami tayo na sumusuporta kisa doon sa mga taong naninira. So, may mga isip naman tayo at malinaw pa naman ang ating mga mata. So, ito katulad ko, wala pa naman akong eyeglass. So, kitang-kita ko pa rin naman kung ano yung totoo. Kaya, hindi ako maniniwala sa sasabihin nila. I-judge ko sila ayon sa sarili kong opinion or sa nakikita ko. 'Di ba? Ganun lang yung kasimple. Pag alam naman talaga natin na tama na tayo ang nakaka-witness, ituloy natin yung pagsuporta. Hindi yung porket niyaya ka ng isa o ganito yung gawin natin, mag-join ka na dun. Wala ka bang isip? Isip-isip din pag may time. Hindi ito pira-pira lang, views lang, no? So, isip-isip din pag may time kasi hayaan mo na wala kang kakampi. Hayaan mo na mag-isa ka. Basta pinapanindigan mo yung sarili mong opinion. 'Di ba? Yung sarili mong nakikita na sa tingin mo tama. O, kisa naman sa kakampi ka doon sa isa, wala ka bang tiwala sa sarili mo? Hindi mo pa kaya i-prove sa sarili mo na tama yung nakikita mo or naiisip mo at idedepende mo doon sa iba yung kakayanan ng utak mo. Dahil sinabi ng kabali, ganito, o basta ka na lang aayon. No? So, di bali ng solo, wala kang sisisihin. Kung mali man ang paniniwala mo at sa tingin mo mali ang nakikita mo, wala kang sisisihin kundi sarili mo. O, di ba? Ganun lang yung kasimple. So, hindi natin kailangan magpa-apekto sa iba. Importante doon, alam mo kung ano yung ginagawa mo. So, yun guys. Ang dami natin pwedeng i-share dito na nandito tayo para suportahan sila. Ibahagi yung mga nagagawa nilang tama. Diba? So, gusto natin yun ipakita. Kumbaga, isa itong way sa pagsuporta natin na iparamdam natin na na-appreciate natin sila. Sinusuportahan natin yung mga gawa nila. So, yun na nga guys. Si Mr. Binti Boy, talagang nasubaybayan ko din yan. Napakabait din talaga niya, no? Yung proud na proud din talaga ako sa kanya. Alam nyo guys, ang sarap, no? Sarap sa mga lalaki na may mga ganong klaseng pananaw sa buhay. May mga ganong klaseng ibig sabihin puso na mapagmahal, no? So, bibihira na lang yan ngayon. Kaya itong mga natitira pang mga matitino na lalaki na talagang nag-i-effort, suportahan natin ang mga yan. Kasi, pag nawala ang mga yan sa mundo, nako po, sino na? 'Di ba? So, sana dumami pa ang mga kagaya nila. Yan ang hilingin natin, na dumami pa ang mahawaan nila. No, na instead na kung ano-ano yung mga pinagkakaabalahan, sa ganitong bagay na lang, no? So, yun. Kaya masaya na naman yung maghapon ko. Masaya kasi nakikita ko ang pagbabago ni Robilyn. So, nalulungkot din ako doon sa nakikita ko na hindi nila tinutulungan ang sarili nila. Masakit yun. 'Di ba? Kasi syempre, lahat sila gusto natin mapaayos yung mga buhay nila. Pero, ginawa na yung dapat gawin para sa kanila. So, hindi pwede na iasa na lang. Kailangan din talaga nila tulungan ang sarili nila. Ngayon, kung bumalik man sila dun sa dati, pinili na nila yun. Hindi na kasalanan nung tumulong. Kasi, hindi lang naman sila ang dapat tutukan. Kaya dapat, inumpisahan ka na, ikaw na magpatuloy. Diba? So, yun lang ang problema. Kasi, nagbago na sila, nakita mo na, gusto ulit nila bumalik sa ganyan. So, nakakalungkot yun. Pero, minsan nga, tayo din minsan ang magde-decide para sa sarili natin, 'di ba?
So, sabi nga, hindi kailangan na nakaasa ka lang talaga sa tulong. So, ito nga, napakaswerte ni Robilin kasi may tiyahin siya na talagang all support sa kanya. Tsaka, itong kasama ba niya, pinsan niya ba yan? Or tiyahin? Ay, pinsan yata niya yan, di ba? Yung kasama niya. Tignan mo yan, oh, di ba? Kaya si Robilin napakaswerte kasi may support system na galing sa pamilya. Kasi napaka-importante din nun na suportado ka ng pamilya kasi wala namang ibang magmamahal sa iyo kundi doon mismo sa loob ng pamilya mo. So, may pagmamahal siya sa loob ng pamilya, may pagmamahal pa siyang nakukuha sa labas. Kaya, thank you din talaga kay Mr. Bentiboy kasi siya ang mga bumabalik sa mga ganyang kalagayan na kung tutuusin, stressful yun. Pero blessed siya kasi pinagkalubuan siya ng ganyang klaseng duty, no? Trabaho. So, mas lalo siya na nahahasa. So, yun. So, nakaka-proud. Suportahan natin yung mga ganitong ginagawa nila, no? So, kahit sa panonood lang, malaking suporta yun sa kanila, malaking tulong. Kaya yun, sana, Rubilin, magtuloy-tuloy ka na. So, huwag kang magpapapekto. Kasi ang mga tao talagang hindi natin pwede i-place lahat, no? Kasi kanya-kanya talaga opinion, kanya-kanya isip, kanya-kanya puso. So, ang importante doon, tayo mismo ang mag-a-adjust. Diba? So, kung hindi naman kapatul-patul, wag patulan. Pero kung talagang kailangan patulan, di boxing. Ganun mo yan sa isang suntok mo na ganyan, di ba? Naku po. Iwan ko lang. So, ganun lang yun. So, importante doon, ikaw mismo, yung sarili mo, mahalin mo. Kasi walang ibang magmamahal sa'yo kundi sarili mo. No? Kung gusto natin magpatuloy sa buhay, magkaroon tayo ng tamang desisyon. Yun lang guys. So, ngayon, ramdam ko na ang antok. Actually guys, nagkakape ako. Ayan. Kape. Masarap sumausaw sa kape. Ano ba? Masarap isausaw sa kape ang tinapay. So, wala akong tinapay kaya wala akong sasawsawan. So, yun lang guys. Kaya dito na lang tayo nakisawsaw sa chika. So, yun guys. Thank you sa pagsuporta sa aking Montin channel. So, sana magtuloy-tuloy. At yun nga, sana dumating din yung panahon na isa din tayo sa makapagpaabot ng tulong, no? So, antayin natin yun kung ibibigay din sa atin ang ganyang klaseng pagkakataon na makatulong tayo. Yun. Thank you guys. So, support natin ang lahat. Good night.